Ano ba ang mga pass-through charges at para saan ba ito? Isa-isahin natin yan. So, ang pinakamalaki sa lahat ng pass-through charges ay ang tinatawag nating generation charge. Ito ay umaabot sa higit kumulang 64% ng total electric bill ng Meralco. Ang generation charge, mapupunta yan sa mga generation companies na nagpo-produce ng kuryente. Dahil sa malaking parte ito ng ating electric bill, sinisigurado ng Energy Regulatory Commission na ang presyo nito ay tinatawag nating least cost. Ibig sabihin, ito ay yung pinakamurang kuryente na pwedeng bilhin ng Meralco para sa atin. So, ang sumunod naman sa generation charge ay yung tinatawag nating transmission charge. Ito ay nasa 8% ng total electric bill ngayong April. Ito naman ay napupunta sa transmission company or National Grid Corporation of the Philippines. Meron din tayong tinatawag na system loss charge. Ito naman ay parte ng generation cost na binabayad sa mga generation companies. Ang kasunod ay ang taxes. Dalawang klase naman ng taxes. Maliban sa value-added tax na napupunta sa national government, meron pang tinatawag na local franchise tax. Ito naman yung kinokolekta at binabayad natin sa mga local government units. Meron din tayong lifeline subsidy. Ito ay ang tinakda ng batas at regulasyon ng ERC na kolektahin para tulungan natin ang ating mga kababayan konsumo hanggang 100 kWh kada buwan. O kolektahin sa atin na nasa 1 centavo per kWh. So, halimbawa, kung ang konsumo mo ay nasa 200 kWh, 2 piso subsidy mo. At kung 1,000 kWh naman, 10 piso ang subsidy mo. Ang isa pang subsidy ay ang senior citizen discount, 0.01 centavo per kWh. Kung ang konsumo mo ay 200 kWh, 2 centavos ang subsidy mo. At kung 1,000 kWh naman ang konsumo mo, nasa 10 sentimo ang dagdag sa bill mo. Nandyan din ang pondo para sa PIT-ALL at JEA-ALL. Ginagamit ito para suportahan ang pag-unlad, pagdami ng renewable energy sources tulad ng solar power.